Nang masigurong tapos na ang lahat, saka ko lamang napansin ang cellphone ko na umiilaw. Agad ko tong kinuha para tingnan kung sinong tumatawag. Unknown number at may 5 missed calls na ito. Sino kaya to? Ibababa ko na sana nang tumawag ulit ang unregistered number. Sinagot ko at hinintay na may magsalita sa kabilang linya. Kumunot ang noo ko na wala akong narinig kundi ilang buntong hininga. Hello, sino to? Tanong ko. Pero tahimik at ibinaba ko na sana nang marinig ko ang boses ng taong matagal ko nang hindi nakikita. Nanginig ang mga kamay ko dahil alam ng Diyos gaano ko ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na makausap ko siyang muli. Na sana dumating ang araw makayakap ko siyang muli. Na sana dumating ang araw masilayan ko siyang muli dahil ako gusto kong maging parte ng pamilya niya, maging anak nila. Zelaya anak? 2 salita lamang yon pero naiyak na ako. Matagal ko nang inaasam na tawagin niya ako ulit na anak. Mama! Dahil kahit di siyang tunay kong ina, siya pa rin ang tumayo bilang ina ko hanggang sa nagkaisip ako. Pwede ba tayo magkita? Napasinghap ako at di makapaniwala sa narinig. Totoo ba to? Yes po ma. Kailan po? Gustong gusto ko rin siyang makita ulit dahil miss na miss ko na siya. Mamaya kung ayos lang sa'yo. Napakagat ako sa labi ko dahil nakaplano na ang lakad namin mamaya ng anak ko at ni Dave. Sige po ma, i-text na lang po sa akin ang address. Sabi ko bago naputol ang tawag. Iahabilin ko na lang si Ino sa papa niya. Maintindihan naman siguro nila kung ipopostpone ko muna. Gusto ko sanang dalhin silang dalawa mamaya but I think mas better kung makausap ko muna si mama. Gusto ko silang makausap ni papa. Excited si Ino habang papasok kami sa kumpanya ng papa niya. Samantalang ako kinakabahan. Paglabas namin ng taxi, tingnan ko ulit ang sarili ko. Suot ko ang off-shoulder red dress na bigay sa akin ni Angie last birthday. Gusto ko sana maging presentable kahit papaano para hindi mapahiya si Dave. Ang anak ko naman suot ang polo shirt na bili namin sa kanya ni Dave. Nakakap din to dahil gusto niyang suotin ang customized cap na pinagawa pa ng papa niya sa kakilala nito. May nakabordang I am his son sa gilid. Maliit lang, enough na makita ang iba na nakatutok. At I'm his father naman kay Dave. Na-deliver naman kanina kaya't sinuot niya na rin kaagad at nag-insist na dadalhin ang para ka na papa niya. Ma'am, ID please? Pangharang ng guard sa amin. Ay kuya, wala po akong company ID pero kilala ko po si Dave De Silva, pakitawagan na lang po. Sabi ko sa kanya. Mabait naman sila. Agad ding sinunod ang sinabi ko. Maya-maya pa nagsusumigaw na ang anak ko ng papa na makitang ama niyang palabas ang assistant at sekretary niya yata kaya't nakasunod sa kanya. Lahat ng mga tao sa paligid napapatingin sa amin. Ang sabi sa akin ni Dave, may isa pa siyang secretary but I did not see her. Mukhang nagulat din ang assistant niya at secretary nito sa sinabi ng anak ko. Diyos ko, ano to? Child reveal? Hello son, namiss mo si papa? Bati niya sa anak ko bago halikan ng noon nito at kargahin. Yes po, Papa. By the way, na-deliver na po kanina ang cap. It's cool. Pagbibida ng anak ko sa cap na na-deliver kanina. Really? Did you bring mine? Tumango naman ang anak ko dito. Nakikita ko sa assistant at secretary niya na nakikiusisa to sa likod. Pilit na tinitingnan ang mukha ng anak ko. Nakakap kasi si Ino kanina kaya di nila makita ang mukha nito. Ngayon naman nasa likod sila ni Dave kaya't talong di nila nakita ang mukha ng bata. Nang tingnan ako ni Dave, agad niyang sinuyod ang kabuuan ko. Na-conscious tuloy ako bigla. Pangit ba? Tanong ko. Lumapit pa to sa akin at tumakbay sa akin bago ko halikan sa gilid ng ulo ko. Was it for me? Yes. Nahihiyang sagot ko. You look extra gorgeous today, babe. But I don't want to kill some people today. So please get my coat at ipatong mo na sa balikat mo. Masyadong lantad. Halos umigot ang mga mata ko sa sinabi niya. So possessive? Para wala nang masabi, sinunod ko na lamang din ang sinabi niya. By the way, babe, this is Jamie and Roel, my trusted employees. Pakilala niya sa assistant at secretary niya sa akin. Hello po, it's nice to meet you. Sabi ko sa kanila. Hello ma'am, ganoon din po sa inyo. Hello po. Bibong bati ni Ino sa kanila. Roel, Jamie, my son Ino and this is my life, Zelaya. Nawala ako sa sinabi ni Dave. Gusto ko tuloy na magtago sa likuran niya. Lahat na ng mga mata ay nakatingin sa amin. At nang makita nila ang anak ko, kitang-kita ang gulat sa mukha ng dalawa. Hala sir, kamukhang kamukha mo po ang bata.
Sabi ni Jamie, gulat na gulat. Yes sir, akala namin single pa po kayo. Ngayon lang po namin nalaman na may tagapagbana ka na pala sir. Gulat na tanong ng assistant niya na si Kuya Rowell. Natawa lang si Dave sa kanila at agad na inaya kami sa office niya. Nang magtagpo ang paningin namin, nakita ko ang bahagyang pagkagulat ni Kuya Rowell sa akin. Para bang nakakita siya ng multo. Nakita ko rin may mga nagchichismisan sa malayo pero hindi ko na lang pinakialaman. Malaking balita ito para sa kanila, lalo na't akala nila wala pang anak ang boss nila. Ano babe, pwede bang umalis saglit? Tanong ko kay Dave. Bakit? Saan ka pupunta? Kay mama, tumawag siya kanina at gusto niya na makipagkita sa akin. Gusto ko sana na isama kayo ni Ino but I think kailangan ko muna na makausap siya na masinsinan. It's okay babe, ihatid ka na lang namin ni Ino sa pupuntahan mo. Thank you. Magtataksi na lang ako mamaya pagbalik dito. Pagkahatid sa akin ni Dave at Ino sa isang well-known resto, ay agad na akong pumasok. Sinalubong ako ng staff at inihatid ako sa reserve table na pinareserve ni Mama sa akin. Kanina, nakita ko nga siya sa hindi kalayuan. Ngumiti pa ako sa tuwa dahil nakita ko siya ulit after 6 years. Nakatingin siya sa labas ng bintana since nasa top floor to ng resto. Masyadong elegante kahit mabuti na lang din nag-ayos na ako. Zelaya? Ngumiti si Mama nang makita ko. Tumayo siya at sinalubong ako ng yakap. Wala pa rin talagang nagbabago. Maganda pa rin si Mama. You look so good, anak. Parang natulala lamang ako habang tinitingnan siya na masayang masaya habang hinahalikan ako. Thank you po Ma, ikaw rin po. Si Papa po? Tanong ko sa kanya. Kahit nga si Papa miss ko na rin. Even my sister, Sydney, my foster parents na tinuring akong anak noon, ang nag-alaga sa akin at nagturo ng magandang asal. He's busy. Alam mo naman ang papa mo na workaholic. Anyway, maupo ka na muna. Let's catch up together. Masayang sabi niya pero hindi nakaligpas sa akin ang pagkabigla nang banggitin ko ang salitang papa. Sige po ma, miss ko na po kayo sabi ko. How are you, Iha? Saan ka nagpunta nang lumayas ka sa amin? Nawala ang ngiti sa labi ko sa sinabi ni Mama. I don't know, I feel like, never mind. I mean, nung umalis ka, we're worried about you. Aniya. Alanganin akong ngumiti dahil kilala ko si Mama. Kilala ko siya kahit alam kong hindi tunay ang mga ngiti niya. Ayos lang naman po Ma, kayo po? Tanong ko. Ayos lang din naman kami. Yung kapatid mong si Sydney nakapag-asawa ng mayaman, nasa California na sila ngayon. While Alberto siya nang namamahala sa RL Corporation. RL Corporation? Hindi ko alam na nagtatrabaho pala si Papa dyan. Well, wala naman akong alam sa trabaho ni Papa ever since. Mabuti naman po kung ganon, Mama. Sabi ko at ginitian ko siya. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Nalungkot akong ngumiti dahilan parang inamin niya rin sa akin na hindi man lamang siya nag-try na hanapin ako. Na parang wala lamang silang pakialam sa akin. Ano po, Mama? May anak na po ako. Nasa Papa niya siya ngayon? Sabi ko. Di man lang siya nagulat sa sinabi ko. Walang reaksyon. At parang alam na niya ang nangyari. Ganun ba? Kamusta naman kayo ng papa ng bata? Tanong niya habang hinihiwa ang steak. Ayos naman po kami, Mama. Sagot ko. Gusto ko sana magkwento na magkwento. Pero iba ang pakiramdam ko sa nangyayari. Parang merong hindi tama. Sino? Bakit? Bakit ako kinakabahan? Dave po. Dave Marcos de Silva? Sabi ko. Gaya kanina, hindi na rin siya nagulat. Oh, one of the famous bachelor. How come? I heard he's going to marry someone else. Naanakan ka lang? Sabi niya na ikinabigla ko. Bakit masakit? Bakit sinasabi ni Mama sa akin ngayon yan? Hindi ako kaagad nakakilos. Hindi rin ako agad nakasagot. Hayaan mo anak. Sa mga mayayaman kagaya ni Dave, para lang din sa mga kagaya niya. Makakahanap ka pa naman ng ibang ka-level mo dyan Maganda ka naman. Tuluyan na nga akong nawalan ng gana sa sinabi niya. Hindi ko rin alam ano nga bang pinupunto niya. Sobra naman yatang sinasabi niya. Oh, kain pa. No worries, libre ko. Sabi niya sa akin. I'm sorry Mama but I need to go. Sabi ko habang pinipigilan ang pag-iyak. Leave him, Zelaya. Umalis kayo ng anak mo sa buhay ni Dave. Tatanggapin namin kayo ni Alberto at basta iwan mo si Dave. Napahinto ako at di makapaniwala, binalingan siya ng tingin. What? Pakiulit nga, Mama. Gulat na gulat kong tanong sa kanya. Iwan mo siya, hindi kayo bagay. Huwag mong ipaako sa kanyang anak mo sa iba.
sabi niya. Napanganga ako sa sinabi niya. Paano nasasabi niya ang lahat ng yun sa akin? Ano bang pakialam mo, Mama? Bakit mo ako dinidiktahan? Di ko na mapigilang di magtaas ng boses. And what makes you think na hindi siyang ama ng anak ko? Nag-init na rin ang ulo ko sa sinabi niya. Ano bang kala niya sa akin? Kung ganon, ginagamit mong anak mo para makahutot ng pera, ganon? Seriously. Excuse me po, Ma, ha, pero sobra ka na. Bakit mo ba ako pinapunta dito para insultahin ako? Di ko napigilang di maiyak. Bakit, hindi ba totoo? May fiancé na yung tao pinipilit mong ahasin. Di ko akalain ganyan tao ka pala. Malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil pinalaki niyo ako noon. Pero di ko i-deserve ang masabihan ng ganon. Maayos po akong tao, Mama. Whatever. Basta sundin mo na lamang ako, sabi niya. Agad kong pinunasan ang luha ko. Diretso siyang tiningnan sa mga mata. I'm sorry, Mama, but I can't. Firm na sabi ko sa kanya. What? Why? Tanong niya. My son needs him. I need him. Mahal ko siya kaya hindi. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ako makakapayag. What? Ganyan ba ang gaganti mo sa amin? Hindi ako sumagot. Nanatili lang akong nakatayo sa harapan niya. Napakawalang kwenta mong anak. Si, Mommy? Gulat akong napatingin sa pinanggalingan ng boses na yon. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya at bumalik sa pisngi ni Mama. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ko sa kanya. Ano nangyayari? Magkakilala ba sila? Hindi niya ako sinagot at pinagtaasan lamang ako ng kilay. Nagkakamali po kayo, Mommy. Gusto ko na matawa sa sinabi niya. Malandi? Ahas? Sino? Tinutukoy niya ba ang sarili niya? I am not like you. Pasalamat ka at di kita naitulak sa escalator doon sa mall. Gigil na sabi ko sa kanya. Subukan mong galawin ng anak ko at ako ang makakalaban mo, Zelaya. Galit na sabi ni Mama. Ha? Anak? Tama ko narinig, hindi ba? Nanlalaki ang mga mata ko sa gulat. Matagal na nagsinkin sa akin lahat at di ako makapaniwala. Anak ni Mama si Amanda. Sumakay ako ng taxi na umiiyak. Pakiramdam ko kanina pinagtaksilan ako. Gusto kong itanong paano nangyari yon, pero hindi ko natanong dahil sa galit ko sa mga mata ni Mama. Pinili ko na lang talikuran sila at umalis. Tiniis ko ang tawanan nilang dalawa na nakakainsulto sa akin. Mabuti na lamang at agad akong nakahanap ng taxi. Nagpahatid ako pabalik sa kumpanya ni Dave. Dumaan muna ako sa restroom para ayusin ang sarili ko, saka dumiretso sa opisina ni Dave. Pasakay pa lamang ako ng elevator, pinagtitingin na ako ng lahat. Pinilit kong wag na lang silang pansinin dahil masyado nang maraming nangyari sa araw na to. Masyado marami na ang iniisip ko. Hindi ko na yata kaya pang dagdagan. Nang bumukas ang pintuan sa elevator, ay nagulat ako na maraming tao sa hallway, mga bodyguards. Tiningnan ko kung ano nangyayari at nakita ko si Dave kausap ang mama niya. More likely, nag-aaway sila habang si Sabina ay inaawat ang kuya niya. Walang empleyado dito. Tayong matataas lamang na posisyon ang nandito sa floor na to. Sinubukan kong lumapit sa kanila. Pakiramdam ko nga akong dahilan ng pag-aaway nila. So, nandito na pala ang malandi. Mom! Awat ni Dave sa sinabi ng ina niya. Napapikit na lamang ako dahil mukhang hindi matatapos-tapos tong kaguluhan na nangyayari sa buhay ko. At talagang dinala mo pa ang bastardo mong anak dito. Anong balak mo ipaako sa anak ko? Mommy! Sabay na sabi ng magkapatid at sa tabi ko. Mommy, anak nga si kuya ni Ino, sabi ni Sabina. No, walang anak ang kuya mo sa babaeng yan. That's it. Hindi niya matanggap? Okay, fine. Aalis na kami ng anak ko. We were fine naman ng kami lamang. At nagagawa namin maging maayos ulit. I'm sorry, ma'am. Pagingi ko ng paumanhin. Tumingin ako kay Dave para tanungin kung nasa ng anak ko. Where's Ino? Tanong ko sa kanya. Nasa loob. Tumango ako at lumingon sa mommy niya. Excuse me? Tahimik akong umalis. Pumasok na sa loob ng opisina. Naabutan ko ang anak ko doon tahimik na nakaupo. Base sa mukha nito, ay nag-aalala ito sa nangyayari sa labas. Mama! Tumakbo ang anak ko sa akin. Lumuhod ako para hanapin siya. My best comforter, my stress reliever, my baby. Mama, where's Papa? Tanong nito na may bakas ng pag-aalala. Nasa labas anak, kausap ang mama niya. Mauna na tayong umuwi anak, si Papa kasi may kailangan pang i-fix sa office niya. Sabi ko dito. Pumayag naman siya at tumawak sa kamay ko.
Suot ang cap niya, kinuha niya ang isang cap ng papa niya na nasa ibabaw ng table. Paglabas namin, tahimik na ang lahat. Hawak ko si Ino habang ang bata naman tumingin-tingin sa paligid. Kinuha ko ang cap nito sa ulo at gano'n na lamang singhapan ng lahat. Kahit ang ina ni Dave, gano'n din ang reaksyon. Hello po, Tita Sabina. Pilit nang umiti si Sabina, tumalik sa pisngi ng anak ko. Hello, big boy. Aalis na kayo ni Mama? Tanong nito. Opo, Tita. Nang tumingin siya sa papa niya, binigay niya rito ang cap. Dapa, keep this po. I will keep mine. Nakangiting sabi ng anak ko dito. Kinuha ni Dave ang bata at kakargahin para makausap ng pantay habang lahat ng matang nandito ay nakatingin sa kanila. Okay, son. Papa will keep this. May narinig akong bulong-bulungan na kamukhang kamukha raw ni Dave ang bata. Marami ring nagulat nang magsungit na amo nila, biglang lumambing sa anak. I'm sorry, Bud, kung hindi matutuloy ang family date natin ni Mama. No, Papa, it's okay. Mama told me po na ma-fix ka mo ng problem. Maybe I'll go home to watch some videos? Videos? What kind of videos? Takang tanong ni Dave. Ako rin nagtataka kung anong videos ang tinutukoy ng anak ko. Different formula, Papa. I want to solve math problems. Halos lumuwa ang mata ko sa narinig. Diyos ko, tong anak ko. Saan ko ba ito pinaglihi? Mukhang di lang akong nagulat sa sinabi niya. Mukhang kaming lahat at may ibang natawa base sa reaksyon nila. Habang si Sabina ay mahinang natawa sa tura ng anak ko. You like math? Yes, Papa. I think it's fun. Okay, basta tatandaan mong sinabi ni Papa sa'yo. Opo, I'm allowed to use gadgets 2 to 3 hours only. Di ko maiwasang titingnan ng ina ni Dave na seryosong nakatingin sa anak ko. Gusto kong makita niya na ang batang tinatakwil niya ay ang tunay niyang apo. May respeto ko sa matatanda pero oras na pati anak ko'y madamay. Hindi ako tatahimik lang sa isang tabi. Anak, tayo na. Paalam na kay Papa at Tita Sabina mo. Bye, Papa. See you later. Bye po, Tita. Tumingin ako kay Dave at di agad nakareact. Nang halikan niya ako sa labi sa harap ng maraming tao. I'll come home later. Susunod ako sa inyo. Sige. I'm sorry, Mama. Una na po kami ng anak ko. Sabi ko sa kanya. Lumapit si Kuya Rowel sa amin para ihatid kami sa kondo. Bye po. Di ko inaasahan na magsasalita ang anak ko. Nagpapaalam siya sa lola niya. Inosente ang mukha habang kumakaway dito. Mama, wait lang po. Tumigil kami at agad tumakbo pabalik si Ino sa papa niya. Ay, mali. Sa ina ng ama niya. Hi po, it's a sticker po. Wag na po kayong sad. Sige, bye po. At pabalik na sa akin ang kunin to sa kanya ni Mrs. De Silva. Ewan ko na lang, ma'am, kung itatakwil pa ni Madam si Ino. Napakabait. Halatang matalino rin gaya ni Sir. Hindi na natin alam yon, Kuya Rowel. Ayaw niya sa akin para sa anak niya kaya natatakot ako para sa anak ko. Maraming nagulat ngayon, ma'am. Di kasi akalain na may anak na si Sir. Di namin alam na may nobya rin to Marami kasi nangyari sa amin ni Dave. Masyado magulang pagkikita namin. Di ko nga alam darating ang araw na to Di ko lubos maisip na po pwede palang mangyari to. Nakikita ko naman, ma'am, na maayos ang pagpapalaki niya sa bata. Kaya mabuting tao ka po. Naalala ko po sa inyo ang dating amo ko. Dugtong ko rito. Ngumiti lang ako kay Rowel at niyakap ang anak na nakatulog na sa biyahe. Ma'am? Po, kuya. May nakasunod sa atin. Agad akong napatingin sa likuran namin at may isang van ngang nasa likod. Kanina niya pa tayo sinusundan at may dalawa pa sa likod. Kinakabahan ako sa sinabi ni Kuya Rowel. Agad kong niyakap na mahigpit si Ino. Ma'am, ayusin niyo po ang seatbelt ninyo. Agad kong sinunod ang utos ni Kuya Rowel. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Sa sobrang bilis, pakiramdam ko nakikipagkarirahan pa kami kay Satanas. Kuya, bakit nila tayo hinahabol? Tanong ko. Di sumagot si Kuya Rowel at puro mura ang narinig ko sa kanya. Diyos ko, ano na naman bang problema to? Patagal ng patagal lumalayo kami. At habang lumalayo, lalong kinakabahan ako. Ma'am Zelaya, kahit anong mangyari, mabubuhay kayo ng bata. Kuya Rowel? Lalong dumadami ang humahabol sa atin. Nakasunod na sina Sir sa atin at ang iba. Kailangan lang natin ng oras, ma'am. Pakiramdam ko kayo ng anak mong sadya nila. Pumasok ang tatlong imahe sa isipan ko. Ang ina ni Dave, si Mama at si Amanda. Kuya, kung may mangyaring masama sa akin, sana iligtas mo si Ino. Di sumagot si Kuya Rowel. Sa sobrang bilis ng pagpapaandar, nakapagtataka, walang kahit anong pulis na nakasunod sa amin. Diyos ko, huwag mo kaming pababayaan.
Ilang santo na ang hininga ng tulong ni Zelaya, samantalang ilang mura na rin ang namutawi sa bibig ni Rowell. Ayaw man niyang aminin pero kinakabahan siya. Alam niyang hindi basta-basta ang taong nasa likod nito dahil walang warning sa kahit na anong kapulisan.